Dear Kuya Allen, tawagin mo na lang ako sa pangalang Phoenix. 29 years old sa taong kasalukuyan. Ang ama ko po ay half Indonesian at Pilipina ang aking ina. Bagamat sa Indonesia nagkaroon ng isip ang aking ama, sa Pilipinas naman siya nagbinata at nag-asawa. Ako ay pinanganak sa Indonesia at dinala dito sa Pilipinas. Dito na nagkaisip, lumaki at nag-aral. Bagamat may lahing Indonesian, ang alam ko lang pong lengguwahe ay Pilipino, English, Bisaya, at konting Thai dahil po ako ay nagtrabaho sa Thailand. Ako ay may taas na 5'6", moreno, at typical na Indonesian looks. Ako po ay nag-aral sa isang Catholic school, simula elementarya hanggang kolehiyo. Bagamat Muslim ang pinanggalingan ng aking lahi, lumaki akong Katoliko dahil na rin sa paniniwala ng aking ina. At dahil naging asawa niya ang aking ama, ito na rin ang naging kanyang relihiyon. Simula noon ay nawalan na ng koneksyon ng aking ama sa mga kamag-anak niya dahil sa pagtalikod nito sa kanyang kinaumulatang relihiyon. Sisimulan ko po ang aking istorya kung paano ako naging isang Bai. Kung sa Indonesia ako naging ganito, malamang naparusahan na ako. Nagsimula ang lahat ng ito nang ako ay 18 taon. Kuya Allen, simula nang nagkaisip ako ay puro mas matatanda ang nagiging barkada ko. Halos nasa edad 20 hanggang 30. Ako ang kanilang bunso at inuutusan. Dahil nga ako ay bata pa. Pero ako ay may isip na mature na. Dahil nga sa aking mga kaibigan na mas matatanda sa akin. Pakiramdam ko kasi, kapag kaedad ko ang mga kasama ko, boring yun at wala akong gana. Puro laro lang. Dahil sa ganitong kaisipan ay nasanay akong kumilos bilang matured na. Bata pa ako pero nakakagusto na ako sa mga babae na mas maedad kesa sa akin. Dahil may kataasan ako at malaki ang bulas. Subalit isang pangyayari ang nagbago sa aking pagkatao, Kuya Allen. 3 buwan bago ang aking pagtatapos sa aking eskwelahan, nagkaroon kami ng school competition. Dahil ang aking hilig sa sports ay swimming, madalas akong nasa swimming practice. Kaya naman, laging batak ang aking katawan. Nung nanalo akong first runner-up sa swimming school competition, ay nagkaroon kami ng house party ng aking mga kaklase. Dahil po kami ay Catholic school, puro kami mga lalaki. At isa sa aking kaklase na nahilig sa basketball ay nagdaos ng party sa kanilang bahay. Inuman at kainan sa party at kasama namin ng kuya ng aking kaklase na si Kuya Jasper. Isang PMA graduate cadet sa edad na 22 at ang kaibigan niya si Kuya Danbert na isang PNP. 23 anyos noong mga panahon na yon. Dahil tanging sila lang ang matatanda sa party ay sa kanila ako madalas makipag-inuman. Lagi akong binibiro nila Kuya Jasper na ang itsura ko daw ay parang binatang-binata na. Lagi nila akong hinakbayan at kinukulit minsan. Kung may mga nakakainig na daw ako sa mga naging girlfriend ko. Sabi ko naman ay oo. At dahil nga ako ay may lahing Indonesian ay lagi nilang tinatanong kung malaki daw ba ang aking hinaharap. Dahil nga daw may halo ang lahi ko. Nangiti lang naman ako at sinagot ko sila na hindi siguro.
Talaga ba? Patingin nga. Ang sabi naman ni Jasper. Kuya Allen, dahil nga kami ay mga lalaki, hindi ako nahiya na ipakita ito sa kanila. Nagpunta kami sa kusina at pinakita ko ito. Nagulat silang dalawa at napamura. Dahil dun Kuya Allen ay nagpunta kami sa likod ng bahay. Doon ay naganap ang init na hindi ko inaakala na magagawa ko. Pumalag ako Kuya Allen at tumayaw. Pero sa galit ni Kuya Danbert ay tinakot niya ako na ipagkakalat yung ginawa namin. Hindi ko alam ang gagawin ko. At dahil na rin hindi ko malaman saan nanggagaling yung sarap na naramdaman ko na yon, sumunod ako sa kanila. Hanggang tuluyan na nga na may nangyari sa amin tatlo. Kuya Allen, akala ko ay yun na ang huli pero hindi pa pala. Mga 2 a.m. habang lasing na ang mga kasama ko at kaklase ko, nagiinom pa rin kami nila Kuya Jasper, si Danbert at si Mark na kaklase ko. 4 na lang kami. Hanggang sa huminto na si Mark at 3 na lang kaming naiwan. Nagpaalam ako na matutulog na sa kwarto dahil hindi ko na kaya. Sumama sa akin si Jasper at sinabi na sa kwarto niya daw ako matulog. Ang akala ko ay tulog lang pero hindi pala. Sumunod sa amin si Kuya Danbert at nilak nila ang pinto. Tinulak nila ako sa kama. Nagpupumiglas ako pero ang lakas nila. Hindi ko sila kinaya. Sinuntok ako ni Kuya Jasper sa sikmura at napalood ako. Doon ay nanghina na ako at hindi na nakalaban pa Kuya Allen. Naging mapusok si Kuya Jasper. Kuya Allen, nagpupumiglas ako at sumisigaw. Tinali ni Kuya Danbert ang aking bibig para hindi na ako makasigaw. Ang sakit Kuya Allen. Para ako nahahati at iyak ako ng iyak. Wala silang sawang nagpalitan sa akin. Halos himatayin na ako sa sakit hanggang nanghina na ako at wala na talagang lakas para lumaban pa. Hinayaan ko na lang sila sa ginagawa nila. Nakapikit na lang ako habang umiiyak. Pagkatapos ay sinabihan nila ako na huwag magsumbong. Kung gusto ko pa daw makapag-aral ng kolehiyo at mabuhay pa ng matagal Kuya Allen. Si Kuya Jasper at Kuya Danbert ay kabilang sa isang fraternity kung saan ako ay kabilang na ngayon. Pagkatapos nila akong pagsawaan ay umuwi ako sa amin na halos hindi makalakad ng maayos. Umiiyak habang nakasakay sa taxi na aking sinasakyan. Bagamat nagtataka ang driver ay hindi na siya nagtanong pa.
Kinabukasan ay nilagnat ako ng mataas. Nanghihina ako kaya sumigaw ako at tinawag ko si mama ko. Pagpasok niya ng kwarto ay nagulat siya habang nakadapa akong hinang-hina. Sinugod ako ni mama sa ospital at dumating si papa. Sa report ng doktor ay nalaman nila na ako ay nagahasa. Nagulat sila dahil paano daw mangyayari yun sa tulad ko na isang lalaki. Hanggang sa ipinaliwanag ng doktor sa kanila ang mga bagay na yon. Galit na galit ang papa ko kaya tinawagan nila ang mga kakilala niya mga Muslim upang gumanti. Subalit gusto naman ng mama ko ay magdemanda. Pero dahil natakot ako sa kahihiyan, kinausap ko sila na wag nang gumanti pa. Pagkatapos nun Kuya Allen ay nagdesisyon akong tumakas sa aking pangit na karanasan. Pumunta ako ng Davao upang doon ay magtago at magsimula ng bagong buhay. Nakipaghiwalay ako sa girlfriend ko. Sa Davao ay nagsimula akong muli. Nag-aaral sa isang Catholic school, nag-college at nagpatuloy sa buhay. Halos isang taon nang may makilala akong babae, si Emerald. Sa halos isang taon mahigit naming relasyon ay nabuntis ko siya. Pinaalam ko ito sa aking mga magulang pero hindi ko sila inobliga na ako ay tulungan. Gamit ang aking mga ipon. Dahil na rin ako ay marunong na magnegosyo ng mga bata pa ako. Pero patuloy pa rin akong pinag-aaral ng mga magulang ko. Lahat ng ito ay nabago nung ako ay nag-asawa at tumira sa puder ng aking mga biyenan. May kaya din sila Emerald. Habang ako ay nag-aaral at nagtatrabaho, ang asawa ko naman ay huminto muna dahil nga sa pagbubuntis niya. Isang araw, habang ako ay nakaupo sa labas ng bahay, may dumating na sasakyan at bumubusina sa labas ng gate. Binuksan ko ang gate. Pumasok ang sasakyan. Napatingin ako sa bumaba. Isang lalaki na napakatangkad. Mga 6'3" yata yun. Mamasyal ang katawan. Para siyang modelo. Napahanga ako sa kanya at natulala habang nakatingin siya sa akin at nakangiti. Ikaw ba si Phoenix? Nice to meet you, bayaw. Sa bayakbay nito sa akin. Grabe ang bango ni Kuya Vlad. At ang bait niya. Para siyang anghel na bumaba sa lupa. Nagtataka ako bakit ganito ang nararamdaman ko. Bakit parang nag-iinit ang katawang lupa ko? Hindi ako makapagsalita at makakilos. Hanggang sa lumabas na si Mama, ang biyenan ko. O anak, kumusta ang Cebu? Ang sabi nito. Pagkatapos ay sunod-sunod na ang tanong ng aking biyenan. Relax ka muna. Pasok muna tayo sa loob. Ang sabi ni Kuya, sabay tingin sa akin habang nakangiti. Hindi ko alam kung bakit ganun ang ngiti niya. Para ako matutunaw sa hiya. Lumipas ang mga araw at linggo. Naging close kami ni Kuya Vlad. Andun lang daw siya sa Davao para magbakasyon. At pagkatapos mga anak ng asawa ko ay babalik na siya ng Cebu. Sabay kami naglalaro ng basketball, naliligo sa dagat, at gumagala kami sa mga kaibigan niya. Hanggang isang araw ay nagulat ako sa labas ng gate. Nakatayo siya doon at inaabangan ako.
Bayaw, tara, sabay na tayo. Ang sabi nito. Hindi ako nakapagsalita habang nakangiti siya, Kuya Allen. Yung puso ko ay parang pumuputok sa lakas ng kaba. Sinundo ako ng gwapo kong bayaw. At talaga namang halos lahat ng babae sa school ay may gusto sa kanya. Araw-araw ay ganun ang sistema namin. Ihahatid niya ako at susunduin pa uwi o papasok sa work ko. Dahil gabi na ako umuwi at late na siya talaga sumusundo sa akin. Kuya Allen, para akong babae. Dahil sa nararamdaman kong kilig. Halos lahat ng tao na kakilala ko sa school at mga katrabaho ay kinukulit ako. Sino ba daw ang kasama ko? Pinsan ko ba daw siya dahil napakagwapo daw niya talaga. Wala daw akong binatbat sa kagwapuhan niya. Habang ako ay araw-araw na kinikilig, hindi ko alam kung bakit may ganun akong pakiramdam, Kuya Allen. Makalipas ang ilang buwan, bago nakapanganak ang aking asawa ay nagkaroon kami ng basketball game ng bayaw ko. 1-on-1. Dahil nga wala akong binatbat sa kanya, natalo niya ako. Ang pusta ay magpapainom pero hindi sa bahay, kundi sa bahay nila sa bukid. Kuya Allen, nagpunta kami doon at nag-inuman sa labas ng bahay nila sa bukid. Bayaw, anong plano mo kapag nakapanganak na si Bunso? Di ba ikakasal na kayo? Ang tanong nito sa akin. Hindi ako makatingin sa kanya at nakayuko lang. Tinaas ni Kuya Vlad ang mukha ko at nakita niya na lumuluha na ako. Nagulat siya at nagtanong, bakit ka umiyak? Ang tanong nito. Hindi ko alam, Kuya. Ayoko pa sana magpakasal. Bata pa ako. Kaka-18 ko pa lang. Hindi ko naman tatalikuran ng pagiging ama ko pero ayoko pa talaga. Ayoko pang magpatali. Natatakot pa ako. Tulungan mo ko, Kuya. Ikaw lang ang kaklose ko sa pamilya mo. Sa'yo lang ako nagsasabi ng mga problema. Ang sabi ko sa kanya, dahil si Kuya ang takbuhan ko sa mga problema ko, hindi na ako nahiyang umamin sa kanya. Kuya Vlad, gusto ko sanang umatras sa kasal kasi hindi pa ako handa. Tulungan mo ako. Tsaka, hindi ko alam. Parang may iba akong nararamdaman. At doon ay naiyak na ako at niyakap ako ni Kuya Vlad. Tulungan mo ako, Kuya. Natatakot ako magsabi na ayoko na magpakasal. Baka bugbugin ako ng mga kapatid mo at mga kamag-anak mo. Natatakot ako na mapatay ako ng pamilya mo. Ang pagmamakawa ko kay Kuya Vlad. Doon ay niyakap uli ako ni Kuya Vlad. Ramdam ko yung care niya at yakap niya. Hindi ko alam kung bakit ganon. Kung bakit ang sarap ng naramdaman ko sa yakap niya. Yung mga muscle niya, yung pabango niya. Unti-unti ako nababaliw sa lahat ng yun. Niyakap ko ng mahigpit si Kuya at umupo ako sa kanyang harapan, sa kanyang mga binti. Para akong bata na nakakandong sa ibabaw ng tatay. Hinagod ni Kuya Vlad ang aking buhok at tiningnan ako. Huwag kang mag-alala. Andito ako. Hindi kita pababayaan. Poproteksyonan kita sa pamilya ko.
Ako ang magiging tagapagtanggol mo. Ang sagot nito. Hindi ko alam pagkatapos ay bigla ko siyang nahalikan sa pisngi. Akala ko ay magagalit si kuya. Pero niyakap niya ako. At nagulat ako. Hinalikan din niya ako sa pisngi. Noon ay nagtama din ang aming mga mata. At bigla kami naghalikan. Naglapit ang aming mga labi. Para kami mag-asawa sa gabi na yon. Sa tindi ng aming halikan ay may nangyari sa amin ni Kuya Vlad. Hindi isa kundi 2 beses nung gabi na yon. Naulit ang nangyari na may lalaking umangkin ng aking katawan. Subalit iba sa pagkakataong ito. Nagpaubaya ako at binigay kasama ang pagmamahal na umusbong para kay Kuya Vlad. Kinaumagahan ay umuwi na kami ni Kuya Vlad na may saya at usapang magkakaroon kami ng relasyon na kami lang ang nakakaalam. Araw-araw ay nagkakaroon kami ng pagninig ni Kuya Vlad. Ang pangyayaring yun ang naging dahilan kaya nawalan na ako ng gana na tumabi para sa aking asawa. Nawala na rin ang pagmamahal ko sa kanya. Isang araw, nag-usap kami ni Kuya Vlad na ipagtatapat na ang balak kong pagkatras sa kasal. Habang naghahaponan ay nagtinginan kami ni Kuya at damang ko ang lakas ng aking kaba. Pagkatapos maghapunan ay nasa sala kaming lahat at doon ay nagsalita na ako. Pa, ma, may gusto po akong ipagtapat sa inyo. Sana po'y mapatawad niyo po ako. Ayaw ko pong maglihim sa inyo ng matagal. Pagpapaliwanag ko sa kanila. Aatras na po sana ako sa kasal. Handa po akong maging ama pero ayaw ko po sana muna magpakasal. Hindi pa ako natatapos ay bigla akong binato ng ashtray ni Papa at sabay suntok sa akin. Bumagsak ako sa sahig na dumudugo ang noo. Tumakbo si Kuya Vlad sa harap ko para sa lagi ng pagpalo sa akin ng upuan. Sapol si Kuya Vlad habang yakap-yakap ako. Nagulat silang lahat. Hindi porket close na kayo ng taga Maynila na yan tutulungan mo na yan. Kaya wala akong tiwala dyan nung una pa lang Ang bulyaw ng papa ni Kuya Vlad. Habang iyak ng iyak ang aking asawa. Hindi ko alam kung dahil ba sa awa sa akin o dahil sa nalaman niyang umatras kasi ako sa kasal. Sumakit ang tiyan ni Emerald at biglang may lumabas na dugo. Sinugod si Emerald sa ospital at doon siya ay nanganak. Nagpasalamat ako sa Diyos dahil sa ligtas niya pa rin ang anak ko at si Emerald. Pero hindi pa doon nagtatapos ang kalbaryo ko. Pinalayas ako nila papa at mama sa bahay. Tanging si Kuya Vlad lang ang naging sandigan ko habang ako ay lugmok. Umupa ng apartment si Kuya Vlad para tirhan ko habang inaayos ang problema. Patuloy pa rin ang relasyon namin sa kabila ng galit sa akin ni Emerald at ng buo niyang pamilya. Maliban kay Kuya Vlad na mahal ako. Isang buwan nang nakalipas,
Bininyagan ng anak ko. Andun pa rin ako dahil kahiyan daw ng isang bata ang binyagan na walang ama. Kaya kasama nila ako. Pero kitang-kita ko ang mga ibang tauhan ni Papa sa gilid ng simbahan na kapag gumawa ako ng eksena, patay ako. Inausap ako ni Papa pagkatapos ng binyag. Magpakalayo daw ako at wag nang magpakita pa. Wala daw akong maasahan sa bata dahil nasa batas na sa nanay ang bata kapag ito ay sanggol pa. At kahit matanda na daw ito ay hindi nila ibibigay sa akin. Binantaan pa ako na ipapapatay kapag nagpumilit pa ako. Isang araw habang naglalakad ako pa uwi, galing sa trabaho, hindi ako nasundo ni Kuya Vlad dahil inaayos niya yung motor. Sabi ko ay magkikita na lang kami sa apartment habang ako ay pauwi. Nasundan pala ako ng isang lalaki na sa tingin ko ay nasa edad 30 pataas. Nagulat ako pagpasok ko ng apartment ay bigla niya akong tinulak at kinaladkad papasok sa loob. Doon ay nakilala ko ito, ang tauhan ni Papa sa kanilang farm. Binugbog ako sa loob at halos mamatay na. Hinang-hina ako na nagmamakaawa, pero nagulat ako dahil hindi pa pala yun ang katapusan ng ginagawa niya. Winasak niya ang suot ko at hinubaran niya ako. Kuya Allen, sa pangalawang pagkakataon, naghahasa ulit ako. Wala na akong lakas para manlaban. Habang nagbibihis ako at umiiyak, dumating si Kuya Vlad. Bigla siyang tumakbo palapit sa akin at para akong bata na nagsumbong. Yumakap sa kama habang iyak ng iyak. Nagsumbong ako na binugbog ako at ginahasa. Alam naming dalawa na ang papa niya ang may kagagawan nun. Gusto ni Kuya Vlad na gumante at balikan ng papa niya pero pinigilan ko siya. Sinabi ko na hindi nila pwedeng malaman ang relasyon natin dahil baka pati ikaw madamay at baka lalo lang akong kasuklaman ni Emerald ng kapatid mo at tuluyan ko nang hindi magkita yung anak ko. Parang awa mo na, Kuya. Huwag ka nang gumante. Parang awa mo na. Ang pagmamakaawa ko kay Kuya Vlad. Biglang napasuntok sa dingding si Kuya Vlad habang yakap-yakap ako. Napasigaw si Kuya Vlad. Hinang-hina ako habang umiiyak. Kinalong ako ni Kuya Vlad at dinala sa kwarto namin. Nakatulog ako na umiiyak habang yakap-yakap ni Kuya Vlad. Kinabukasan ay nagising akong wala si Kuya. Pero may pagkain at sulat akong nakita sa table. May pinuntahan daw siya saglit at babalik din. Naligo ako at kumain. Maya-maya at dumating si Kuya. May dalang mga gamit at tiket papuntang Cebu. Tiket naming dalawa pati mga dokumento ko sa aking eskwela. Sinabihan niya rin ng boss ko na hindi na ako papasok. Nagsinungaling siya na uuwi na ako ng Maynila. Gabi nang sumakay kami ng eroplano papuntang Cebu. Kuya Allen, iniwan ko ang Maynila na may pait ng buhay. Ganon din ng Davao. Sabi ko, bakit puro kamalasan naman ata ang nangyayari sa akin? Tiningnan ko si Kuya Vlad na natutulog.
Nagpasalamat ako sa Diyos dahil sa kabila ng mga sakit at pait sa buhay ay may taong katabi ko ngayon sa lahat ng pagsubok na yon. Naawa din ako sa kanya dahil marami din siyang binitawan para sa amin. Ang pamilya niya, ang girlfriend niya, ang buhay niya. Habang tinitingnan ko si kuya ay bigla siyang nagising. Bakit mahal? Nagugutom ka na ba? Sorry ha, nakatulog ako. Wala kuya, tinitingnan lang kita kasi hindi mo ako iniwan sa lahat ng nangyayari sa akin. Maraming salamat. Ang sabi ko habang nakayakap sa kanya. Hindi alam ng mga kakilala ko kung nasan na ako pati ang pamilya ko. Pati ng mga kaprat ko sa Davao. Kung ano na ang nangyayari sa akin. Lahat ng kontak ko ay tinanggal ko. Maliban sa mama ko na sinabi kong ayos lang ako. At sinabi kong isang araw, uwi na ako sa Maynila. Kasama ang taong mahal na mahal ko. Ang akala nila ay ang asawa ko. Hindi nila alam na lalaki na ang minamahal ko. Sinabi ko na tatapusin ko lang ang pag-aaral ko. Dumating kami sa Cebu at nagsimula ulit ng bagong buhay doon. Nakita ko ang maliit na negosyo ni Kuya Vlad na restaurant at isang computer shop. Habang busy siya sa negosyo ay ako naman ay pag-aaral at pagtatrabaho. Kahit ayaw niya ako magtrabaho ay hindi ako pumayag dahil ayoko maging pabigat sa kanya. Gusto kong patunayan sa kanya na mahal ko siya. At kasabay ng mga yon ay nag-ipon kami sa bangko para sa pagpunta namin sa Thailand at Amerika para magpakasal. Mabilis lumipas ang mga araw. Habang kami ay masaya sa aming relasyon, na halos lahat ng mga kakilala namin ay nagtataka na kung ano ba talaga kami, magpinsan ba o magkapatid. Kasi wala silang nakikita o kamag-anak na kasama namin. Sinabi lang namin na nasa ibang bansa na lahat. Gusto ni Kuya Vlad na magtapat na sa mga malalapit naming kaibigan. Pero ako, ayaw ko. Ayaw kong danasin ni Kuya Vlad ang dinanas ko. Ako kakayanin ko pero hindi ko nakakayanin pa kung pati siya dadanas pa ng sakit dahil lang sa akin. Pero wala talagang lihim na hindi nabubunyag. Isang araw, nahulog ang wallet niya at nakita ito ng isa niyang staff at kaibigan. Nakita nila dito ang picture namin dalawa na magkayakap doon. Dahil doon ay pinagtapat na namin sa kaibigan niya ang aming relasyon. Sa halip na takot ang maramdaman namin ay tuwang-tuwa siya sa amin kasi ang cute daw namin. Kapag kasama namin yung babae sa bahay, kilig na kilig siya. Habang may mga pagkakataon na may mga babae na nagpaparamdam sa amin dalawa, ay iniiwasan namin. Nangako kami na magiging tapat hanggang kamatayan. Minsan nakita ni Kuya Vlad na tinititigan ko ang lumang larawan ng anak ko na magtatatlong taon na. Kuya Vlad, kumusta na kaya ang anak ko? Kumusta na kaya siya? Ang sabi ko, gusto mo bang magpakita sa kanila? Para makausap mo ang anak mo. Tutulungan kita. Ang tugon ni Kuya Vlad. Huwag na kuya. Ayos lang na malaman natin na mula sa fake account mo na nakikita natin sila minsan. Sapat na yon.
Ang importante, kasama kita. At doon ay masaya ako. Habang kami ay nanonood ng movie ay biglang sumakit ang ulo ni Kuya Vlad. Akala ko simpleng sakit lang. Napahawak siya sa ulo niya at napasigaw. Sa taranta ko ay niyakap ko siya at naiiyak na rin ako. Biglang hinimatay si Kuya at sinugod ko sa ospital. Dumaan sa test si Kuya Vlad. Dahil hindi lang pala ito yung madalas na hinihimatay siya. Ang nakikita ko lang ay palaging pagsakit ng ulo niya na hindi naman malala. Pero kapag hinihimatay pala siya sa trabaho, uwi na lang siya minsan. Akala ko ay sa pagod lang sa work niya. Akala ko simpleng sakit lang. Nilihim niya sa akin yung mga panahon na mga hinihimatay siya at walang binanggit sa akin ng mga tao niya. Nasa tuwing andun ako para tumulong sa negosyo niya. Dahil sa tiwala ko sa kanya na malakas siya, ay hindi ako nagduda na may malala pala siyang sakit. Kahit siya, akala niya na pagod lang at mababa ang dugo niya. Nung nalaman namin na may cancer pala siya, na stage 3 na, nagtaka kami. Bakit ganun kabilis? Bakit walang sintomas? Bakit walang palatandaan? Ang tanong namin sa doktor na halos umiiyak na ako. Ang pagkahimatay niya at pananakit ng ulo ay sintomas niya dahil binaliwala niyo. Ito ay hindi niyo naisip na ito na yung senyales. Dahil aktibo si Vlad sa mga pag-i-exercise ng katawan, ay nakalaban ng katawan niya. Kaya hindi agad siya nanghina at nakitaan ng iba pang sintomas. Ang sabi ng doktor. Agad-agad ay pinayuhan kami ng doktor na operahan siya. Hindi naging problema ang operasyon dahil sa kanyang mga health benefits sa company at health insurance. Naoperahan siya makalipas ang ilang buwan. Nagpapagamot si Kuya at nag-regular check-up para sa kanyang recovery. Kasabay noon ay naging busy ako sa negosyo niya at trabaho. Nag-resign na ako sa trabaho para tutukan ng negosyo niya at pati na rin siya, pati ang pag-aaral ko. Mabilis lumipas ang mga araw, kagraduate na ako. Isang araw habang naghuhugas ako ng pinggan, biglang nahimatay si Kuya Vlad habang nagwo-workout siya. Pinagbawalan ko siya na gawin na yung mga ganung bagay dahil baka mapagod ang katawan niya. Pero ayaw niya makinig sa akin. Matigas ang ulo niya. Para ng droga sa kanyang workout na mahirap tanggalin. Kaya nung hinimatay siya ay nagsisigaw ako ng tulong at humingi ng tulong sa kapitbahay namin. Dumating ang ambulansya at sa ospital na siya nagkamalay. Habang kaharap kami ng doktor ay mabigat ang boses ng doktor. Habang kami ay kinakabahan na. Pinayuhan kita, Vlad, na mag-ingat. Alam mong ang cancer ay bumabalik. At kapag ito ay bumalik, may tsansa na hindi mo na ito matatakasan pa. Sa salita ng doktor na yon ay napaiyak kami ni Kuya. Lumod ako sa sahig habang nagsasalita ang doktor. Pero ang narinig ko na lang ay, sorry, pero baka hindi pa kakayanin ng katawan mo ang isa pang operasyon. Hindi ka pa magaling tapos
Ito bumabalik na naman ang kanser sa ulo mo. At kumalat na ito. Ang sabi ng doktor. Ang mga salitang yon ang naging dahilan kaya nawalan ako ng malay. Nagising ako na nasa sopa sa ospital habang yakap-yakap ni Kuya Vlad. Hindi na tinanggap ni Kuya Vlad ang operasyon dahil na rin sa pagtapat ng doktor na malabo na siyang makaligtas pa. At kung makakaligtas man ay baka ilang buwan na lang din at mamamatay din siya. Samantalang kung painkiller ay baka magtagal pa ng taon, kahit 1 taon. Subalit, wala itong kasiguraduhan. Nakagraduate na ako. Si Kuya Vlad pa ang umakyat sa stage para samahan ako. Larawan siya ng kung sa labas ay walang sakit, pero anytime ay pwedeng mawala. 2 buwan ang nakalipas pagkatapos ng graduation ko, isinugod namin si Kuya Vlad sa ospital dahil sa panghihina ng katawan niya. Parang lobo na biglang sumabog ang paglala ng sakit niya. Araw-araw nagbabago ang itsura niya. Pumapayat na siya. Ang Kuya Vlad ko na minahal, mawawala na sa akin. Hindi ko ito matanggap, Kuya Allen. Isang araw habang nag-uusap kami, sinabi ko sa kanya na ipagtapat na namin sa magulang niya ang kalagayan niya. Para kung ano mang mangyari ay may alam sila. Sa una ay ayaw pa niya. Pero nakiusap ako na pumayag na siya. Lagi niyang sinasabi na paano daw ako pag binugbog na naman ako. Hindi na niya ako mapagtatanggol. Kuya, matanda na ako. Kaya ko nang ipagtanggol ang sarili ko. Parang awa mo na. Ayaw kong maghirap ka pa. Dahil lang sa akin. Ang sabi ko. Tinawagan ko ang mama ni Kuya Vlad para ipaalam sa kanila ang sakit ni Kuya. Bagamat nagtataka ang mama niya na parang kilala ako sa boses ay sinabi ko na importante po na pumunta agad kayo dito sa Cebu. Dumating silang buong pamilya niya sa Cebu. At sa ospital ay nagkita-kita kami. Halos gulat at pagtataka ang nakita ko sa mga mata nila. Habang sinisigawan ako ng papa ni Kuya Vlad. Bakit nandito ka? Bakit kasama mo ang anak ko? Galit na galit ang papa ni Kuya Vlad. Tama na, Ernesto. Bago ka magsisigaw dyan, alamin muna natin kung bakit nandito yan. At kung bakit nandito din si Vlad sa ospital. Ang sigaw naman ng mama ni Kuya Vlad. Sinamahan ko sila sa room kung saan nasan si Kuya Vlad. Gulat na gulat sila sa itsura niya. Ang gwapo at matipuno nilang anak ay sobrang payat na. Maputla na ito at halos nakakalbo na. Doon ay nalaman nila ang sakit ni Kuya Vlad. Nalaman din namin na ang lola niya ay namatay dahil din sa sakit na kanser. Nalaman din nila ang relasyon namin ni Kuya Vlad. Halos mamatay ako sa bugbog sa kapatid niyang lalaki at ng papa niya. Pero nanatili akong lumalaban para kay Kuya Vlad. Ayokong nakita niya akong bumagsak at maging dahilan ng paghihina niya. Lumabas ang mama niya at tumawag ng guard para umawat. Sumigaw na rin si Kuya Vlad ng malakas para
awatin sila. Sabog ang kilay ko, putok ang ulo dahil sa palo ng upuan na puno ng dugo ang suot kong damit na puti dahil sa mga tama ko sa pambubugbog nila. Pero totoong ang pagmamahal ay magiging malakas ka para lumaban. Hindi ko alam kung paano ko nakayanan lahat ng yun. Basta ang alam ko lang ay lumaban ako para kay Kuya Vlad. Ilang araw ang lumipas, nilabas ng ospital si Kuya Vlad para sa bahay na lang nila sa Davao magpagamot at abangan ang nalalabi niyang panahon. Sa pakiusap namin sa pamilya niya, doon namin siya tinira. Sa bahay nila, malapit sa dagat. At ako na rin ang nag-alala sa kanyang negosyo. Ibinenta na namin yun dahil wala nang mag-aasikaso nito. Pinilit ako ni Kuya Vlad na asikasuhin ito para sa kinabukasan ko. Sinabi ko na hindi ko kailangan yun. Ang kailangan ko ay ang mga araw na kasama siya. Hindi ko rin sinabi na ang lahat ng naipundar niya at pera namin sa bangko ay kinuha ng kanyang ama dahil wala daw akong karapatan doon. Hindi ko naman nilaban yun kahit na kasama ako ni Kuya Vlad na naipundar ang mga iba doon dahil wala naman akong habol sa lahat ng meron siya. Ang makakasama siya ay sapat na kahirapan, kapalit ng buhay niya ay tatanggapin ko. Kaso hindi ganun, Kuya Allen. Pinahiram lang sa akin ng Diyos si Kuya Vlad. Dalawang buwan bago kami mag 5 years ay binawian na ng buhay si Kuya Vlad sa mga kamay ko. Habang nakaupo kami sa tabi ng dagat. Hapon yun ng 3:00. Nakahiga siya na nakasandal sa harap ko. Habang nasa likod ako at yakap-yakap siya. Kuya Vlad, pagalis mo, isama mo na ako. Parang awa mo na. Huwag mo akong iwan dito. Isama mo na ako. Ang sabi ko habang ako'y umiiyak. Hindi mo pa oras. Marami ka pang dapat danasin. 22 ka pa lang. Ako 29 na. Sapat na ang buhay na to para sabihin kong masaya ako dito sa mundo. Lalo na nung nakilala kita at minahal. Alam kong bawal ito sa mata ng Diyos at sa tao. Pero kapag andun na ako sa langit, sasabihin ko kay Lord na ingatan ka niya at gawin niya akong guardian angel mo. Babantayan kita palagi, mahal ko. Tuparin mo lahat ng pangarap natin, ha? Alam kong hindi ka na makakapunta ng Amerika para magpakasal kasi wala na ako. Pero kung dumating man ang panahon na ikakasal ka, magiging masaya ako kahit sinong piliin mo. Tandaan mo, mahal ko, huwag mong hahayaang maging malungkot ka sa buhay sa pagkawala ko. Magmahal ka ulit. Pinapayagan kitang magmahal at mabuhay ulit nang may ibang mamahalin. Mahal na mahal kita. Hihintayin kita sa langit, mahal. Ang nasabi ni Kuya Vlad habang siya umiiyak.
Kasabay noon ang pagbagsak ng mga kamay ni Kuya Vlad. Alam pong yun na ang huli. Wala akong ginawa kundi ang umiyak. Habang pinapanood lang kami ng pamilya niya sa unang pagkakataon, nakita kong awang-awa silang lahat sa amin ni Kuya Vlad. 2 araw lang ang burol. Cremation ang ginawa. Humingi ako ng konti ng abo ni Kuya Vlad at nilagay ko yon sa maliit na bote at ginawang kwintas para kahit nasan ako ay kasama ko siya. Nagpaalam na ako sa pamilya na humingi ng tawad sa mga kasalanan namin. At sa ina ng anak ko, malaki na ang anak ko, napakaganda niya. Kamukha siya ng nanay niya habang nakahawak siya sa bago niyang daddy. Kuya Allen, nag-asawa ulit si Emerald na isa ring banyaga at kinasal sila. Bagamat kilala ko ng anak namin, ay hindi ito naging malapit sa akin. Pero ayos na sa akin na pinatawad ako ng pamilya niya. Pag-alis ko, may inabot sa akin na envelope ang mama ni Kuya Vlad. Ang laman ay pera. Lahat ng ipon namin sa bangko. Pati mga litrato niya. Iyak ako ng iyak. Habang nakaluhod na nagpapasalamat sa kanila. Umuwi ako ng Manila, Kuya Allen, para magsimula ulit ng bagong buhay. Dala-dala ang alaala ng mahal kong si Kuya Vlad. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat.